Naranasan niyo na po ba ang ganitong karanasan? Bawat taon, normal ang resulta ng inyong medical check-up. Maayos ang ECG, blood pressure at lahat pero pakiramdam nyo ay may mali pa rin sa inyong katawan. Halimbawa, kapag nakahiga sa gabi, biglang kumakabog ang dibdib na parang tambol o kaya naman ay naninikip ang dibdib. Bigla na lang naiirita ng walang dahilan o di kaya'y pabalik-balik sa kama pero hindi makatulog at paggising ay lalo pang pagod. Kapag sinabi nyo ito sa inyong pamilya, baka isipin nilang nag-overthink lang kayo. Kapag sinabi nyo naman sa doktor, wala namang makitang malaking problema sa mga pagsusuri. Ano ba talaga ang dahilan nito? Ngayon, ibubunyag ko sa inyo ang isang sikreto sa kalusugan na madalas ay hindi napapansin kahit ng maraming doktor. Ang mga palpitasyon, insomnia at pagkabalisa na walang malinaw na dahilan ay maaaring may iisang hidden killer sa likod nito, ang latent magnesium deficiency, nakatagong kakulangan sa magnesium. Baka ngayon nyo lang narinig ang terminong ito. Ang magnesium na sinusuri sa regular na blood test ay wala pang 1% ng kabuuang magnesium sa ating katawan at hindi sapat para matukoy ang problema. Ang 99% na talagang mahalaga para sa ating puso, buto at nerves ay nakatago sa ating mga cells at buto na hindi nasusukat ng mga karaniwang pagsusuri. Kaya naman kapag kulang na ang magnesium sa inyong katawan, nagsisimula ng lumitaw ang iba't ibang maliliit na problema. Nagiging irregular ang tibok ng puso, nagiging pasaway ang blood pressure, mas lalo kayong nagiging irritable at hirap makatulog sa gabi. Marami sa mga nararamdaman yung hindi maganda na walang malinaw na dahilan ay paraan lang ng inyong katawan para sabihing kailangan ko na ng magnesium. Ang elementong magnesium ay parang stabilizer ng puso at pampaluwag ng mga ugat. Tinutulungan tayo nitong patatagin ang tibok ng puso, i-relax ang mga ugat at pakalmahin ang nerves. Para sa mga kaibigan nating may high blood pressure, palpitations at insomnia, ito ay napakahalaga. Kaya ngayon, tatalakayin natin ng husto ang tungkol sa magnesium, bakit ito napakahalaga sa inyong puso. At ang pinakamahalaga, kung nararanasan nyo ang mga nabanggit na problema, iminumungkahi kong kumain kayo ng 3 uri ng pagkain na mayaman sa magnesium at mabuti para sa puso. Ang episode na ito ay maaaring maging susi para malutas ang misteryo ng inyong nararamdaman. Pakiusap, tapusin niyo po itong panoorin. Bago tayo magpatuloy sa pangunahing paksa kung talagang mahalaga sa inyo ang kalusugan niyo at ng inyong pamilya, mangyaring i-click muna ang subscribe button at i-on ang notifications. Sa ganitong paraan, hindi niyo malalampasan ang mga susunod na praktikal na kaalaman sa kalusugan mula sa Gabay sa Kalusugan. Dito tinatalakay natin ang mga katotohanan sa kalusugan na ayaw pag-usapan ng iba. Gusto ko ring malaman kung sasama kayo sa akin sa paglalakbay na to. Kung nanonood kayo ng video na ito at nakaka-relate kayo, pakitype ang 1 sa comment section. Kung hindi naman, pakitype ang 0. Kung meron kayong katulad na karamdaman, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento at sisikapin kong sagutin ang inyong mga tanong. Sige, bumalik na tayo sa ating paksa. Ano ba itong mahiwagang bagay na tinatawag na magnesium? Maraming kaibigan ang maaaring magtanong. Lagi nating naririnig na kailangan nating mag-supplement ng calcium at potassium, pero bakit bihira nating marinig ang tungkol sa magnesium? Tama po kayo. Ang magnesium ay isang unsung hero sa ating katawan na madalas nakakalimutan. Ngunit napakahalaga ng papel nito sa normal na paggana ng ating katawan, lalo na sa kalusugan ng ating puso. Isipin nyo na lang, ang bawat tibok ng ating puso ay hindi basta-basta nangyayari. Nakadepende ito sa napakasensitibong pagpapadala ng electrical signals sa pagitan ng ating mga heart muscle cells. Ang papel ng magnesium dito ay parang isang voltage stabilizer o metronome. Responsable ito sa pag-regulate ng ritmo ng mga electrical signals na ito upang matiyak na matatag at maayos ang mga ito. Kung kulang ang magnesium sa katawan, parang nasisira ang stabilizer na ito. Nagiging magulo ang pagpapadala ng electrical signals. May mga signal na masyadong maaga, may mga huli at mayroon ding mga wala sa tono.
Ang epekto nito sa ating katawan ay palpitations, pakiramdam na sobrang lakas ng tibok ng puso, premature beats o pakiramdam na lumulundag ang puso. Sa malalang kaso, maaari itong magdulot ng arrhythmia. Maraming medical studies na ang nagpatunay na ang mga taong may sapat na magnesium sa kanilang diet ay may mas mababang panganib na magkaroon ng high blood pressure at iba pang cardiovascular diseases kumpara sa mga taong kulang sa magnesium. At para sa mga kaibigan nating may sakit na sa puso o high blood pressure, ang sapat na suplementasyon ng magnesium ay makakatulong na bawasan ang bigat ng trabaho ng puso at may napakagandang epekto bilang auxiliary regulation. Nakakalungkot lang, hindi kasing sikat ng calcium at potassium ang magnesium. Maraming tao, kapag sinabing kailangan mag-supplement ng mineral, ang unang naiisip ay kailangan kong uminom ng calcium tablets para hindi maging marupok ang buto ko. Pero hindi nila alam na ang magnesium at calcium ay parang magkapatid, parehong mahalaga. Sa katunayan, sa pagpapanatili ng katatagan ng puso, mas direkta at mas mahalaga ang papel ng magnesium kaysa sa calcium. Sa totoo lang, ang magnesium ay isang napakaabala at mahalagang mineral sa ating katawan. Makikita ito sa bawat tissue at cell at kasama ito sa mahigit 300 biochemical reactions ng mga enzyme. Ang conversion ng enerhiya sa ating katawan, regulasyon ng blood sugar, panunaw at balanse ng nervous system, halos lahat ng mahahalagang proseso sa buhay ay may kinalaman sa magnesium. Ang ating puso ay hindi tumitibok dahil sa isang tali. Gumagana ito dahil sa balanse ng iba't ibang electrolytes sa loob at labas ng cells. Ang apat na magkakapatid, potassium, sodium, calcium at magnesium ay dapat magtulungan upang makabuo ng matatag at regular na electrical signals. Ang papel ng calcium ay parang silinyador, pinapakontract nito ang heart muscle. Samantalang ang magnesium ay parang preno, pinaparelax nito ang heart muscle. Kapag maganda ang koordinasyon ng silinyador at preno, ang puso ay makakatibok ng may ritmo at maayos. Kung kulang sa magnesium na siyang preno, labis na papasok ang calcium ion sa mga cell na magdudulot ng sobrang pagka-excite at patuloy na tensyon sa puso, kaya tiyak na magkakaproblema. Kaya tingnan nyo, kahit hindi masyadong pansin ang magnesium, ito ay isang tahimik na bayani na nagpoprotekta sa kalusugan ng ating puso. Nagre-regulate ito ng heart rate, nagpapatatag ng blood pressure, nagre-relax ng mga ugat at nagpapabawas ng anxiety. Malaki ang positibong epekto nito sa mga problemang tulad ng high blood pressure, irregular heart rate at insomnia na kinakaharap ng maraming nakakatanda. Hanggang dito, maaring iniisip nyo na ang magnesium ay pangpuso lang. Pero sa totoo lang, ang epekto nito ay sa buong katawan. Marami sa mga maliliit na problema na araw-araw niyong nararanasan pero hindi mahanapan ng dahilan ay maaaring dahil sa kakulangan ng magnesium. Una, ang problema sa buto ay maaaring hindi dahil sa kakulangan ng calcium kundi sa kakulangan ng magnesium. Ito ang pinakakaraniwang maling akala. Maraming tao pagtanda ay umiinom ng maraming calcium tablets sa pag-asang maiwasan ang osteoporosis. Pero alam nyo ba, kung kulang kayo sa magnesium, gaano man karaming calcium ang inumin nyo, mababawasan ng husto ang epekto nito. Bakit? Dahil ang magnesium, ang best partner ng calcium, tinutulungan ito ang ating katawan na mas ma-absorb at magamit ng maayos ang calcium na kinakain natin at ilak ito sa ating mga buto. Masasabing ang magnesium ang tunay na nagdedetermina ng bone density. Kung ikukumpara ang pagpapatayo ng bahay sa pag-supplement ng calcium, ang calcium ay ang mga ladrilyo at ang magnesium ay ang semento. Walang semento, gaano mang karami ang ladrilyo, hindi ka makakapagtayo ng matibay na pader. Natuklasan sa mga pag-aaral na ang mga taong mababa ang magnesium level sa katawan ay mas madaling magkaroon ng marupok na buto at mas mataas ang panganib ng bali. Pangalawa, kung laging hindi stable ang blood sugar, baka magnesium ang susi. Malaki rin ang epekto ng magnesium sa paggana ng blood sugar at insulin sa ating katawan. Para itong pampadulas o catalyst ng insulin. Kung kulang nito, bumababa ang efficiency ng insulin sa pag-regulate ng asukal kaya madaling magkaproblema ang blood sugar.
Lalo na para sa mga diabetic, napakahalaga ng sapat na magnesium. Nakakatulong itong pataasin ang sensitivity ng mga cells sa insulin para mas maging epektibo ang insulin at mabawasan ang pagbabago-bago ng blood sugar. May mga pag-aaral pa nga na nagsasabing ang mga overweight na kababaihan na may sapat na magnesium ay maaaring mabawasan ng halos 20% ang panganib na magkaroon ng type 2 diabetes sa hinaharap. Pangatlo, ang hirap sa pagtulog at pagiging balisa ay maaaring may kaugnayan din sa magnesium. Sa kasalukuyang panahon, napakaraming tao ang may problema sa pagtulog lalo na sa pagtanda. Mahirap makatulog sa gabi, walang enerhiya sa umaga at laging nakakaramdam ng pagkabalisa at pagkairita ng walang dahilan. Malamang may kinalaman din ito sa kakulangan ng magnesium. Ang magnesium ay may natural na epekto na nagpapakalma at nagre-relax sa ating utak. Tinutulungan itong bawasan ang ingay sa ating utak at i-regulate ang mga neurotransmitter na nagpapa-excite sa atin kaya mas madali tayong mag-relax at makatulog. Sa kabilang banda, kung kulang sa magnesium ang katawan, ang ating utak ay laging nasa high frequency state na madaling ma-excite. Mas malaki ang pagbabago-bago ng emosyon kaya natural na mahirap makatulog at laging pakiramdam ay irritable at hindi mapakali. Dahil napakahalaga ng magnesium, sino-sino ang mas madaling magkulang nito? Para sa mga kaibigan nating may problema na sa cardiovascular system, mas lalong mahalaga na bantayan kung kulang sila sa magnesium. Ang problema, maraming tao ang natural na mas mabilis maubusan ng magnesium pero hindi nila ito namamalayan. Ang apat na grupong ito ay may mataas na panganib na magkulang sa magnesium at kailangan mag-ingat. Unang grupo, mga pasyenteng may high blood pressure. Ang magnesium ay isang natural na vasodilator. Kung meron na kayong high blood pressure, maaaring unti-unting nauubos ang magnesium sa inyong katawan. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa magnesium ay nagdudulot ng imbalance sa mga electrolytes tulad ng sodium at potassium na nagiging sanhi ng mas madaling paninikip ng mga ugat na nagpapataas ng blood pressure. Ang papel ng magnesium ay ang tulungang mag-relax ang mga ugat at bawasan ang pressure sa dugo. Pangalawang grupo, mga nasa middle age at matatanda. Habang tumatanda tayo, natural na humihina ang iba't ibang function ng ating katawan kasama na ang kakayahang mag-digest at mag-absorb. Bumaba ang efficiency ng bituka ng mga matatanda sa pag-absorb ng magnesium. Kasabay nito karaniwan sa edad na ito ang pagkakaroon ng mga chronic diseases tulad ng high blood pressure at diabetes, kaya mas mataas pa ang pangangailangan nila sa magnesium kumpara sa mga bata. Sa isang banda, konti lang ang naa-absorb, sa kabilang banda, mas marami ang kailangan kaya lumalaki ang kakulangan. Maraming matatanda ang laging naaalalang uminom ng iba't ibang gamot pero nakakalimutan ang magnesium. Sa katagalan, maaaring maapektuhan ang kanilang cardiovascular system, buto at nervous system. Pangatlong grupo, mga mahilig mag-ehersisyo at madalas pagpawisan. Baka hindi nyo alam sa tuwing nag-ehersisyo at pinagpapawisan tayo, hindi lang tubig ang nawawala, kundi pati na rin ang maraming electrolytes at ang magnesium ay isa sa pinakamahalaga rito. Kaya naman ang mga atleta, fitness enthusiast o mga nagtatrabaho sa labas tuwing tag-init at laging pinagpapawisan ay mas mabilis maubos ang magnesium sa kanilang katawan. Kung hindi ito agad mapapalitan, madali silang makaranas ng pulikat, matinding pagod at maaari pa itong makaapekto sa ritmo ng puso na nagpapataas ng panganib habang nag-ehersisyo. Pang-apat na grupo, mga taong ang diet ay masyadong refined at mamantika. Ang modernong diet ay isang napakakaraniwang dahilan ng kakulangan sa magnesium. Maraming tao ang nag-iisip, araw-araw akong kumakain ng masasarap na pagkain, bakit ako magkukulang sa nutrisyon? Sa totoo lang, marami sa kinakain nyo ay empty calorie foods tulad ng puting kanin, puting tinapay, pritong, pagkain, matatamis na inumin at processed snacks. Nagbibigay ito ng enerhiya at nakakataba pero halos walang magnesium. Ang totoong source ng magnesium ay ang mga natural na pagkain na paunti na ng paunti nating kinakain tulad ng whole grains, nuts, beans at dark green vegetables. Kaya ang pagkain ng marami ay hindi nangangahulugang tama ang kinakain.
Maraming tao ang nasa estado ng hidden hunger, kulang na kulang sa magnesium pero hindi nila namamalayan ang mas nakakabahala pa ang kakulangan sa magnesium ay hindi tulad ng pagsusuri sa blood sugar o lipids na isang blood test lang ay malalaman na agad. Kapag nagsimula ng lumitaw ang mga sintomas tulad ng pulikat, insomnia at madaling mapagod, saka lang sila nagiging alerto. Pero sa puntong iyon, malaki na ang naging pinsala sa katawan. Paano ba dapat mag-supplement ng magnesium ang mga taong may problema sa puso? Itong tatlong uri ng pagkain na nagpoprotekta sa puso ay hindi dapat mawala. Ang puso ang pinakamasipag na organ sa ating katawan. Kapag nagkaproblema ito, madalas ay malubha ang kahihinatnan. Bukod sa regular na gamot at pagbabago ng lifestyle, ang sapat na pag-supplement ng magnesium sa pamamagitan ng diet ay napakahalaga rin sa kalusugan ng puso. Kung ang isang tao ay matagal ng kulang sa magnesium, mas madaling magkaroon ng irregular na tibok ang puso na nagiging isang hidden driver sa paglala ng problema sa puso. Ang mas nakakalungkot, maraming kaibigan na may problema sa puso ang hindi alam na kulang sila sa magnesium hanggang sa lumala na ang kanilang kondisyon at huli na ang lahat. Kung nalaman nyo na ang kahalagahan ng magnesium, paano nyo ito gagawin? Sa totoo lang, maraming pagkain sa ating paligid na mura at masarap na mayaman sa magnesium. Kung maingat kayong pipili, hindi lang madaling mapupunan ang mahalagang mineral na ito, kundi mapapabuti rin talaga ang kalusugan ng inyong puso. Itong tatlong kategorya ng pagkain ay dapat niyong tandaan, sila ang pinakamadali at pinakamabisang bodega ng magnesium sa inyong pang-araw-araw na buhay. Unang kategorya, mga nuts at buto seeds ang pinakamadaling bodega ng magnesium sa araw-araw. Pagdating sa magnesium sa lahat ng pagkain, ang mga nuts at buto ang masasabing pinakamadali at pinaka-epektibong source. Halimbawa, ang almonds, kasoy, hazelnuts, walnuts, pati na rin ang buto ng kalabasa at sunflower seeds ay natural na yaman sa magnesium. Halimbawa, ang kapitbahay kong si Ginoong Reyes, 40 taong gulang, ay laging stress sa trabaho at madalas mag-overtime. Bata pa siya pero palagi nang nakakaramdam ng palpitasyon at paninikip ng dibdib. Kahit hindi pa malala ang resulta ng check-up niya para sa pangmatagalang kalusugan, mariin kong iminungkahi na ayusin niya ang kanyang diet at isama ang mga nuts. Sumunod naman siya at naglagay ng isang maliit na garapon ng mixed nuts sa kanyang opisina. Kapag nagugutom siya sa hapon, kumakain siya ng isang dakot. Pagkalipas ng 3 buwan, masaya niyang ibinalita sa akin na naging mas regular na ang tibok ng kanyang puso at halos nawala na ang paninikip ng dibdib at palpitasyon. Ito ang epekto ng magnesium. Ang magnesium sa nuts ay nakakatulong magpababa ng blood pressure at mag-regulate ng tibok ng puso na tunay na nakakabawas sa bigat ng trabaho ng puso. Ang magnesium ay parang stabilizer ng puso at ang mga nuts ay ang inyong secret weapon na laging abot kamay. Hindi lang ito masustansya, madali pa itong kainin. Pwedeng gawing snack, ihalo sa salad o ibudbod sa lugaw o yogurt. Napakadaling mag-supplement ng magnesium. Pangalawang kategorya, ang mga dark green leafy vegetables, ang pinakamadalas makaligtaang yaman ng magnesium. Huwag isipin na sa nuts lang makakakuha ng magnesium. Ang mga karaniwang dark green vegetables sa ating mga palengke ay mayaman din sa magnesium. Lalo na ang mga tulad ng spinach, Swiss chard, kale, bok choy at Chinese broccoli. Kung mas madilim ang kulay ng gulay, mas mataas ang content ng magnesium nito. Maraming problema sa puso ay hindi dahil sa sobrang pagkain kundi dahil sa maling kinakain na nagkukulang sa mahahalagang nutrisyon tulad ng magnesium, kaya ang puso ay laging nasa sub-healthy state. May isang pasyente ako nagsabi na araw-araw siyang kumakain ng maraming gulay. Pero nang tanungin ko, ang kinakain niya pala ay pipino, kamatis at repolyo, mga mapuputlang gulay. Bihira siyang kumain ng dark green leafy vegetables. Nang suriin, mababa ang kanyang magnesium level at medyo irregular ang tibok ng puso niya. Sinabihan ko siyang baguhin ang kanyang diet at palitan ang kalahati ng gulay sa kanyang plato ng spinach o bok choy. Pagkalipas ng ilang buwan, malaki ang nabawas sa sintomas niyang paninikip ng dibdib at pagkapagod. Bukod sa magnesium, ang mga leafy
vegetables ay mayaman din sa potassium at antioxidants. Ang mga nutrisyon na ito ay nagtutulungan para mas epektibong mapababa ang blood pressure at bawasan ang bigat sa puso. Pangatlong kategorya, ang whole grains at beans ang susi sa pagpapabuti ng mga hidden heart problems. Maraming tao ang nag-aakala na ang pagkain ng whole grains ay para lang sa pagpapapayat. Sa totoo lang, mas marami pa itong benepisyo para sa puso. Ang mga tulad ng oats, brown rice, quinoa, buckwheat, whole wheat bread, pati na rin ang black beans, soybeans at chickpeas ay mga pagkaing napakataas sa magnesium, masyadong refined na ang kinakain ng mga tao ngayon. Araw-araw ay puting kanin, puting tinapay at puting noodles. Hindi lang tayo nagkukulang sa dietary fiber, nawawalan din tayo ng mahalagang paraan para makakuha ng magnesium. Meron akong isang batang pasyente na laging umaasa sa food delivery kahit wala siyang mga 3 highs, high blood, high sugar, high cholesterol na tuklasan sa check-up na may mga hidden issues na ang kanyang puso ang dahilan sobrang sama ng kanyang diet at kulang na kulang sa magnesium. Iminungkahi ko na palitan niya ang kanyang in-order na kanin ng nilutong oatmeal o brown rice. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik sa normal ang kanyang magnesium level at mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Tandaan natin ang pinakamagandang paraan para mag-supplement ng magnesium ay mula sa natural na pagkain. Ang magnesium mula sa natural na pagkain ay mas banayad, mas madaling maabsorb ng katawan at may kasama pang iba't ibang synergistic nutrients na mabuti para sa katawan, lalo na sa mga kaibigan nating may problema sa puso. Tandaan nyo na ang magnesium ay hindi isang maliit na bagay na pwedeng baliwalain kundi isang mahalagang proteksyon para sa matatag na tibok ng inyong puso. Sige, matapos ang lahat ng sinabi ko, mag-summarize tayo. Ang magnesium ang mineral na bodyguard na hindi maaaring mawala sa ating puso. Ngunit lahat ng mabuting bagay ay dapat may tamang sukat. Huwag dahil narinig niyong maganda ang magnesium ay bibili na agad kayo ng malaking bote ng magnesium supplement sa botika. Ang sobrang pag-inom ay maaaring magdulot ng pagtatae, mababang blood pressure at iba pang problema na mas makakasama pa. Para sa mga adult, sapat na ang 300 hanggang 400 milligrams ng magnesium mula sa pagkain araw-araw. Ang pinakamaaasahan at pinakaligtas na paraan ay ang pagkain ng sapat na magnesium sa ating 3 beses na pagkain sa isang araw. Bibigyan ko kayo ng isang simple at madaling sundin na high magnesium meal plan. Sundin nyo lang ito at halos sapat na ang nutrisyon nyo. Almusal. Isang bowl ng whole grain oatmeal, pwedeng lagyan ng gatas o soy milk at budburan ng dinurog na walnuts o almond slices. Tanghalian palitan, ang kanin ng brown rice o buckwheat noodles, samahan ng isang platong ginisa o nilagang spinach o Chinese broccoli at isang ulam na gawa sa black beans o isang bowl ng tofu soup. Hapunan, pwedeng kumain ng stewed na kalabasa o inihaw na kamote kasama ang isang serving ng green leafy salad at isang maliit na piraso ng isda. Merienda, kung magutom sa hapon, pwedeng kumain ng isang dakot ng plain na buto ng kalabasa o kasoy. Tandaan niyo po ang kasabihang ito. Ang kalusugan ay hindi nakukuha sa isang kainan lang kundi dahan-dahang inaalagaan sa bawat pagkain. Maraming tao ang nag-iisip na ang kalusugan ng puso ay nakadepende sa gamot. Sa totoo lang, madalas ay nakatago ito sa bawat subo ng kanin, dakot ng nuts at platong ng gulay na kinakain nyo araw-araw. Huwag nating hintayin na magkaproblema na talaga ang tibok ng puso bago alalahanin na matagal nang nagpapaalala ang katawan na kulang ako sa magnesium. Ang bawat pag-aalaga na ibinibigay nyo sa inyong katawan ngayon ay isang puhunan para sa malusog at mahabang buhay sa hinaharap. Naway ang bawat isa sa ating mga kaibigan na nasa middle age at nakakatanda ay magsimula sa isang masustansyang pagkain na mayaman sa magnesium upang mas maalagaan ng maayos at matatag ang kanilang puso. Sige po, hanggang dito na lang ang ating pagbabahagi ngayon. Kung sa tingin nyo ay nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag mag-atubiling mag-like para suportahan kami. Paki-share na rin sa mga nakakatanda na nangangailangan nito.
Kung gusto niyong patuloy na makatanggap ng mas marami pang siyentipiko, makatwiran at praktikal na payo sa kalusugan, siguraduhing mag-subscribe sa channel na ito. Inaanyayahan ko rin kayong magbahagi ng inyong mga karanasan at pagbabago sa comment section. Ang bawat pagbabahagi niyo ay maaaring magbigay ng pag-asa sa ibang kaibigan. Magkita-kita po tayo sa susunod na video.